Puntahan ko sila ni Marita. Sa baba. Kasi parang kagabi parang hindi nakauwi sila eh. Parang hindi sila nakauwi kagabi. Pasyala natin sa umaga. Kay ganda. Pasyala natin si Jonathan. Uy, aga-aga sarado ah. Sarado. Parang wala na mga gamit si Jonathan. Uy, wala na mga gamit. Saan kaya ang si Jonathan sa sila ni Marita? Ilang tao dito. Wala mga gamit nila Jonathan. Ayan oh, bakit? Saan kaya mga gamit nila Jonathan? Wala dito. Naghakot na pala sila. Bako talaga. Tingnan mo, pati ilaw, kinuha ni Jonathan. Dito, oh, no? Ano nangyari kay Jonathan? Ay, pagbulat naman itong ginagawa ni Jonathan. Wala na mga gamit dito, mga kamiga. Magabi hindi sila umuwi kagabi. Mga alas 7 ng gabi. Sabi ko baka mga pagod kayo nagsarado. Tapos, ngayon, umaga, pumunta ako rito ngayong umaga. Pupunta ko sila na ni Marita. Wala na mga gamit dito, mga kamiga. Ayan, wala na mga gamit, oh. Wala na mga gamit. Kaya nagpunta. Ayan, oh. Wala na mga gamit, mga kamiga. Ayan. Ayan, wala na yung papag. Kasi yung tuan to. Wala na yung papag. Hala. Dahil basura, hindi pala nagtatapon ng basura si Jonathan ah. Buisit na yan. Sabi niya nagtatapon siya araw-araw ng basura. Kalapit-lapit lang dito ng basurahan namin dito. Hindi man lang nagtapon. Uy, naku. Tingnan mo oh. Dahil basura. Ay, naku. Si Jonathan wala talagang pagbabago. So, ayan. Wala talagang pagbabago si Jonathan. Ayan, mga damit ni Nanay Marita na bigay ko. Bigay ko ng mga damit kay Nanay Marita. Ano talaga si Jonathan talaga, oh. Andito pa yung mga yan, mga damit binigay kay Nanay. Yan, mga bigay ni Ma'am MSR. Ay, wala na. Sira-sira na. Tingnan mo, hindi talaga siya. Hindi talaga siya. Ito yung binili namin sa iMall. Ayan, binili namin yan. Talaga. Wala talagang pagbabago, Jo. Kaya ngayon, lumayas naman si Jonathan. Dala-dala si Nay Marita, hindi ko naman alam. Ang sabi ko, ilipat dun sa kabilang bahay. Ilipat mo na doon pansamantala dun sa kabila. Ben si Jonathan, oh. Iniwanan pa dito ng basura. Dahil basura. Pati paghugas ng plato, di ba kahugas ng plato? Wala talagang pagbabago to si Jonathan. Mga baso. Wala. Nabigay ko rin baso, ibang baso, wala na. Ito yung magdadalawa yan, magdalawa. Bigay ko. Tapos ito yun. Tapos ito yung mga hindi talaga naglilinis. Ito bigay din to ni Ma'am MSR. Bigay ito ni Ma'am MSR. Ayun ba yun? Nilagay na sa sako. Talaga to si Jonathan, hindi man lang makapaglinis-linis dito nung nandito sila, wala talagang di pala naglilinis talaga. Tapos ngayon, wala na sila, wala na mga gamit dito, mga kamiga, umalis. Kagabi kasi, maaga sila nagsarado. Sabi ko bukas puntahan ko sila nanay. Wala talagang nangyayari dito sa bahay, hindi talaga naglilinis talaga si Jonathan. Ito yung damit niya na binili niya sa ukay-ukay. Yan. Ito naman damit na to bigay ni
Kabady. Ito, binigay ni Kabady. Wala rin, inano rin niya. Ito yung bigay din ni Ma'am MSR. Ito. Ito bigay ko sa kanya. Ito bigay ko sa kanya, pantalon. Ano mo, hindi talaga. Pati ano pala. Unan niya. Nasaan kaya yung papag nila? Ang bigay ni Kabady. Yung bigay ko na Durabox, wala na. Yung bigay ko na timba, wala na din. Tapos yung ilaw dito na nilagay ko, wala na rin. Nangyari kay Sunita. Bungad ko dito sa bahay, wala na mga gamit. Yung gamit nila. Saan kaya sila ngayon pumunta? Sabi ko, ililipat ko sila dun sa kabilang bahay. Maganda naman doon, maayos ang lilipatan ko sa kanila. Tapos pagkatapos doon mga isang buwan mahigit doon sa kabilang bahay ko, lilipat ko naman sila dito sa likod ng bahay ko. Sa may gate na 2 gate, yung kulay chocolate brown. Para sa kanila Nanay Marita. Tapos naabutan ko dito. Wala na pala sila dito. Pati mga gamit, wala na. Pati basura, hindi man lang tinapon ni Jonathan. Man lang niya maano-anohan ng agyo o di man lang ni Jonathan habang nandito siya nung sa bahay nandito pa sila, di man lang ni Jonathan na tanggalan ng agyo. Pasokin natin dito papunta ng CR. Naglilinis, tabi-tabi po. Yan, di man lang siya naglinis dito sa gripo niya. Yeah. Daming basura. Niwanan po ni Jonathan mga kamigo-kamiga dito sa bahay. Nagulat ako ngayong umaga. Pagpunta ko dito mga kamigo-kamiga, wala na sila nanay. Tapos yung higaan nila dito na yung bigay ni Kabady, wala na rin. Pati yung Durabox, yung mga timba na bigay ko. Tsaka akala ko naman dito, siya kasi sabi niya, naglilinis ako lagi. Yung pala, yung nililinisan pala niya mga kamigo-kamiga, yung parte lang dito sa may unahan. Lapit sa pinto. Lapit sa pintuan. Dito sa may kabila, may kwarto ito eh. Ginawa niyang kusina. Iniwan pala niya dito yung mga daming basura. Yan. Ito yung basura, iniwan niya. Yan. Doon naman sa dulo yung CR, tapos dito naman kwarto ulit. Wala. Kaya sila punta ngayon. Ay, morning mga kamigo-kaamiga. Saan kaya nagpunta si Jonathan? Saan kaya niya dinala si Nanay Marita? Ma-pride talaga to si Jonathan. Sabi ko ililipat dun sa kabilang bahay para maayos naman ang kalagayan ni Nanay dun sa kabilang bahay, sa may kabilang bahay ko, maayos doon. May kwarto malapit sa gate. Binakanti ko talaga yun para sa kanila, kasi para pagka isang buwan mahigit sila doon, lilipat ko naman sila dito sa likod ng bahay ko, sa may garahean ko doon sa kabila. Ilalagay ko sila doon habang ginagawa dito sa kabila. Ngayon, pagka ililipat ko sila, yung mga gamit sa kabila sa mga sa mga buliga, ililipat ko naman dito sa kabilang ginagawa, kasi parkingan naman doon sa baba. Ang ibang doon sa may parte sa likod na hindi nagagamit, yung mga gamit dito na mga yung lutuan ng ice cream, mayroon kasi kami complete doon, ilalagay ko rin sa kabila para lilipat ko sila sa kabilang
bahay dito sa likod ko. Yun dapat ang plano namin mag-asawa. Eh ngayon, wala na sila doon. Nagulat ako. Wala na rin yung mga gamit. Yun, di ko alam kung saan sila nagpunta. Makikita ko rin yun sila Nanay Marita. Pag makikita ko po sila, tatanungin ko ba't ginawa ni Jonathan. Hindi man lang nagpaalam na, ate, alis na kami. Ganun, wala sinabi. Bigla-bigla. Ura-urada.